Hello! Hello, hello, hello! Maayong adlaw sa tanan. Hopefully, okay ra gyud mo. Asaman mong dapit sa kalibutan. Salamat kay naakadiri karon sa akong channel and magstorya ta kabahin sa sitwasyon na mo diri sa UAE. As you can see sa thumbnail, maghisgot ta kabahin sa kinabuhi diri sa Abu Dhabi, UAE in general. So, ang UAE na-divide siya into 7 cities. Ang Dubai, dili na siya mo'y capital sa UAE. Ang capital is ang Abu Dhabi. So, nami sa Abu Dhabi karon. Diri sa UAE, naay ubang rules sa Dubai nga dili applicable diri sa Abu Dhabi. Napawi ubang rules sa ubang Emirates nga di pud applicable diri sa Abu Dhabi. So, mo ni siya ang capital. Dato siya nga city. Ang Dubai dato sad, so dato gyud ang UAE as general. So magstorya ta kabahin sa sitwasyon namo dere, among kinabuhi unsay diferensya sa Pilipinas ug dere sa UAE. I've been in UAE for 5 years. I've been here in UAE for almost 8 years. Actually, wa ko naka-imagine nga moabot na ko og 80 years. Siguro ingana gyud ang kinabuhi nga paspas kayo ang panahon. Nanha ko dere pag 22 years old, 22 or 23, running 23. And karon 30 years old na ko. And then kung karon nga kung nakita ninyo ni nga video, today is 23 February 2024. So, niabot ko diri 2016. Magsugod na ta. Daghan na kay kong introduction. Magbisaya na ta para comfortable ra ko magstorya. Kay wala man sad pud ko viewers nga Amerikano. So, Bisaya ra ta. Magsugod ta sa ato ang aspeto sa atong kinabuhi. 4 aspects sa ato ang kinabuhi. Basic lang para at least naka-idea if you plan to come over here. Kung nakay mga friends, especially family. Family is very important, especially if you're going abroad. Kay lisod jud siya kaayo pag wala kay pamilya. Or kung nakay friends, pwede pod. Basta nakay someone. And then, it's okay to come here if you don't have anyone. Pero, mas maayo gyud nga nakay isang piton sa panahon sa kalisdanan kay kung naamog ka diri sa gawa sa nasod, you expect worst and then you expect the best. So, dapat ingon ana ang kinabuhi kanunay. Dapat mag-expect yun kag unsa ang pinaka-worst nga possible nga mahitabo ug unsa ang pinaka-the best nga possible nga mahitabo. And then, unsa imong mga resort, unsa imong mga angay buhaton if in case mahitabo na may nga sitwasyon. So karon mag-una ta sa atong actually gisulat nako para dili ta magbalik-balik no. Sa atong emotional. Yan ako dire way back 2016. Kauban ako igsuon and ay 5 mi ka buok nga naa dire. So murag dili kayo ma-feel nako nga hala na ako sa ibang nasod. Dili kay nimo ma-feel ang emotional stress and wala kay nako na feel nga na homesick ko at that time kay nabi ako mga igsuon. So karon tulo na lang tulo mi ka buok na bilin and then ang duha ni pauli na kay for good nga na mo po ilang plano. And then sa akong emotional kabahin sa akong emotions, okay ra kayo ko kay naman ko yung pamilya. Pero sa uban nga walay family dere, for example nga na sila dere nga walay family or siguro na friends nga na lahi ra bagyod ng kanang naman tay friends nga best friends pero lahi ra gyud nang naakay pamilya kay ngano through thick and thin magkauban gyud mo. And dehan ako na siya na experience dere nga magtinabangay gyud. And then hangtod sa kanang nagpangita ko work, nagpangita ko work, nagasupport sila sa ako financially, emotionally kay dere kana betong ginatawag na to og referral. Dako kay dako kay nagpower dere, dili lang ingon sa Pilipinas nga referral suludayon, even dere dako kay nagkatabang pag i-refer ka. And then dili sad basta-basta nga kanang makapahita kag work dayon considering nga mo pay pag-abot nimo kay ang demand magudere is kanang naka-experience gyud mo na. And then siguro mga 2 months ko naghulat ato nga work. And then katong naka-join ako work, grabe kayo, murag
overwhelming kay siya nga work kay first time po nako manang pasalamat gyud kog dako sa akong mga igsuon kay naga-support sila sa kuan not only emotionally sa tanang aspeto sa kinabuhi. So manang dapat gyud kung mana ka dire syempre wala man na may uban nga kanang dapat you have to be prepared nga na bitaw or dapat andam ka unsay maabot. Syempre kailangan gyud kaingon ana pero kung naa mo ka sitwasyon dili ka makaingon nga andam ko nga na bitaw kay wa ka kabalo kung unsa ang possible nga mahitabo nga na kung unsa ang ihatag nga challenges sa imuha. So karon kung ikaw naka-experience ka og kana bitawng for example, naka sa Pilipinas niya nilakaw ka sa layon dapit niya nag-inusara ka murag at least na train na ka pero kung muna ka dere nga kana first time nimo nga nalayo sa imong family murag lisod siya kasi yung distance yung attachment nimo sa imong pamilya wala na ba kay family dere may inusara ba ka and then mo nang kinahanglan gyud kaayo nga stable gyud stable ang una-una stable ang imong emotions. And muna pinaka first is kanang ang sa emotion is ang imuhang courage pod unsa ka kaisog nga na kung unsa kadasig ba unsa ka kadasig para mag-abroad kay dili basta-basta ang kinabuhi diri sa abroad oy tinuod nga malipayon tinuod nga kanang dali ang kinabuhi pero behind those achievements behind those positive na ay nanay kaakibat nga syempre nag-struggle ko iba-iba nga stages sa struggle sa kinabuhi pero mula gyud na ang emotion is pinaka-importante gyud prepared ka and then mas maayo nga hanap itong na-experience nimo nga na nalayo ka sa mong family dili nang wala never ka nalayo sa imong family lisod na siya kayo ato ta mo na ang emotions and then kay moabot magud ang panahon dire nga especially kung wala pa ka actually ang pinaka gyud dire ang pinaka challenging gyud dire is ang pagpangita og work pag na kay work everything will follow kay nga naman syempre ang kung wala kay work asa maka finances lisod pod kung ang taga Pilipinas mo magpadala og kwarta dire no lisod sad kayo nga sila mo magpadala kay dako baya ang conversion. So karon pananglitan ta ang conversion sa dirhams 1 dirhams is 15.20. Isipin mo yan kung magpadala sila og mga 10,000 pesos kana dire iniabot na dire kuan lang mga nasa mga 400 500 dili na siya makabayad sa imuhang balay unsa na lang mo pangkaon. So nga na bitaw mo nang ang struggle gyud sa tanan dere is makapagpangitag work mo nang natay gitawag og 3 months visa karon gi-reduce na nila in 2 months kana in 2 months na kay visa nga kana gamiton nimo nga magpangita og work depende kung unsa nga visa imong pag-anha dere kay klase-klase man ang visa so dili na apil na to sa atong discussion kay sa emotion man ta sa emotion man ta nga topic so mana andama imong kaugalingon sa worst and the best nga possible nga mahitabo. So moving on adto na pud ta sa spiritual. So dere kay man ko nan ako dere sa Abu Dhabi believer nako Christian born again nako sa Pilipinas. So again nagpasalamat ko sa akong igsoon kay nako igsoon dere and then naa sila dere since 2000 I think 12 then niabot ko dere 2016 so kumbaga na sila na build nga community dere ba. So ang akong nahitabo sa ako pag-abot ko dere gi-introduce ko niya sa simbahan and then kung unsa akong simbahan katong pinaka first nga anhan ako dere mo na simbahan ako karon. So ang sa espirituhanon nga bahin it is very crucial importante gud kay na sa atong kinabuhi kay bisan pag in general bisan pa og unsa ka lisod sa panahon unsa pa ka kadato unsa pa ka maayo imong kinabuhi pero kung ang imong connection sa Ginoo kung ikaw wala kay relasyon sa Ginoo questionable gyud na ang kinabuhi and then walay satisfaction diri sa kalibutan because it is created to be as is and ang being having a relationship with the Lord importante kayo na especially kung abroad ka nga dapat gud imuhang faith imuhang pagtuo kusgan kay bisan pag bisan pag magkinaunsa ang kinabuhi pero kung naa kay pagsalig sa Ginoo
hatagan jud ka niya og peace. Mo gyud ay dili nimo mapalit sa kwarta, dili nimo na siya ma-attain to anyone, to anywhere. Ma-attain ra gyud na nimo na. Ma-attain ra gyud na kung adto na kay Kristo sa kinabuhi. So, spiritual, okay akong sitwasyon dere, emotional, okay akong sitwasyon dere, kay na ako'y support sa akong igsoon. And then, sa simbahan, so ayun, nag-join kong ministry. And then, for some reason gyud kanang namagoy uban nga, hanabitang di masad ko makayan nga wala sila relasyon sa Ginoo. Pero, kabalo na ka sa panahon karon, that temptation is always there. Problem is always there. Challenges is everywhere. Different mga magkinaon iba't ibang kumbaga different challenges, different situations, different problems ang mga ginadil sa mga tao karon. So mo gyud nang it is vital gyud sa ato ang kinabuhi nga ato ang relasyon sa Ginoo intact. And then if you can bring with you the Bible kay sa panahon especially kung baguhan ka dere, you don't have anyone. Alam kana bitaw nga you don't have anyone, wala kay pamilya kay bago pa gyud ka dere, di basta-basta mag-build og community, dili basta-basta nga mag-trust og ang tao, especially kung wala ka kaila. So you please bring your Bible if you can. And then karon nagpadayon me sa among simbahan, and then naasad ko yung ministry. Kung if so happen nga nagtan-aw ka diri nga video, importante gyud kaayo nga naa kay community, spiritual family, kay nakoy kuan ba kanang daghan kog nakaila-ila na mga friend dere diri sa Abu Dhabi, sa UAE nga kanadang ma-feel nila ba nga inusara sila sa kinabuhi, kanang gikapoy na bitaw sila nga nag-inusara nga nana. Pero kung kuan magot na kay spiritual family, di gyud mo na siya ma-feel. Yes, ma-feel mo sometimes, but most of the time dili na nimo siya ma-feel kung naa kay pamilya, especially kung ayo ka sa imong family nga kay kuan magot ka ng nice sense of belongingness ba mo man ay giregalo gud sa Ginoo nga in gatherings, in fellowship, ang iyang presensya nagadwell dito sa mga katawhan. So muna I encourage you, if you don't have church yet, please look pangita og simbahan nga nagwali sa kamatuoran, sa espiritu ug sa kamatuoran, ug wala na laing ngalan nga gipatigbawo kundi si Jesus Christ. So muna akong advice sa mga wala pa spiritual family. Kung asa ka man karon, kung nasa Pilipinas ka, kung wala ka spiritual family, pangita. Kung naka sa ubang country, kung wala ka spiritual family, pangita. Kay it really helps. Like siguro 40% nga na sa kinabuhi. In general, makatabang yun na sa atong pag-grow in every walk in our life. So, kung namin mga questions, follow up nga concerns, na may mga kanang dudahan, mga opinions, you are free to lay out in the comment section o akong tubagon sa akong makaya. So, pangtulo ang physical. Actually, kung nadungog ni siya sa akong pagumangko, niana siya sa ako nga di ko gusto mo abroad kay muuli ko sa Pilipinas, tambok na kayo ko. So ang first nga justification, ang pagkaon diri sa UAE, especially sa UAE, abundance, bisan pag makaingon tao ka na dili siya greenland, dili siya forest land, actually disyerto dire. Di gyud ka basta-basta makatanom og kanang bisan kamunggay, di ka basta-basta unsaon nimo pagtubo sa kamunggay kung disyerto, kung balas ang naa sa gawas sa imong balay, di ba? So pero diri gyud sa UAE abundant ang pagkaon, abundant pa. And then affordable tanan. Pananglitan ta mo kaon ka og kanang Jollibee na lang, Jollibee, para as an example, para nakay idea. Palit kag Jollibee, 2 pieces chicken, 1 rice, and then drinks, 20 dirhams. 20 dirhams kung in-convert nimo sa Pilipinas, mga nasa 200 or 250. Ngayon nga na. Unya, ang imuhang hourly rate dire, or rate per day, magdepende sa na siya sa imuhang trabaho. Uban nga, per day nagasahod og 350 dirhams, napoy uban nga per day nagasahod og kanang
100, basta magdepende na siya sa imuhang trabaho. So diri sa physical, sa food no, it's very affordable. For example, fruit, apple, daghan kaayong varieties of apples. Naay makita usahay mag-sale 3 dirhams ang kilo. 3 dirhams is how much? 60, 70 in Philippine peso. So di ba makita nimo ma-affordable kaayo ang usahay mag-sale sila og grapes nga makapalit ka og kanang per kilo nga 5 dirhams. Basta affordable kaayo ang pagkaon dere. And then, not only that, ang VAT po dere is 5% lang. So, anything nga gina-purchase nimo, anything, pero ang salary, ang salary, ano sa tawag na? Financial income dai, we don't, wala nag-charge ang government sa income tax. Wala ingon na. Ang tax lang is sa mga goods, nga goods ba nga gipalit nimo mo na siya tax na 5%. Pero sa imong income wala na siya tax. Imo hata ng sweldo kay mo na diri sa UAE. So sa physical, ang first reason is abundant ang food mo gyud na, bisan pag unsa mo kanon palit kag steak, may kayo kapalit ka og kuan, maka dining na ka sa dining sa fine dining na siya sa yung tag 150, busog na kay kaana, makakaon na kag steak nga. Never yun ako nakaon sa Pilipinas. Never yun ko nakakaog steak sa Pilipinas. Dari yun na siya na-experience. And then, if I could remember ni ana, gid ko nga, di yun ko makaog steak kay hilaw. Pero akong isa sa mga favorite nga pagkaon karon is ang steak. Depende na siya, medium rare, na siya kung hilaw, luto, o pinakaluto, nga na. Pero, lami itong hilaw ba? Dili good ko nang nagdugo pa. Basta ka ng medium rare, lami na siya kaayo. Basta kung wala pa mo nakatry, itry ninyo ang medium rare. And then, pangitasan mong steak nga kwalidad. Kaya lami yun na siya kaayo. So, first is abundant ang food, and second is less ang exercise. Not everyone, kasi syempre ang uban depende sa ila kung mag-exercise siya. Pero ang in general yun ba, less ang activities. Kaya ang transportation, everything is provided. Transportation is very easy, taxi, magbus, nakay sakyanan, depende yun kung unsay gusto nimo. Munang, it is very essential sad na kanang magahin ka og time nga walking ka like 30 minutes a day, kung dili every day, every other day, nga na. So basta less ang activities, kay tanan-tanan siya kanang dali lang bitaw, kanang it's an easy life. Kung gusto kag easy life, mag-abroad ka, ka diri sa UAE kung gusto kag easy life. But not all kung gusto, pero mas easy gyud ang kinabuhi dere sa UAE compare nimo sa Pilipinas. And then physical, unsa pa man, kung naamoy questions about physical, in terms of physical, di ay ang nakanindot sa dere, kung employed ka, so syempre naka-employer, bisag unsa pang ka nga na under sa industry like real estate, F&B, hospitality, hospitals, tanang employer, they are obliged as per the law of UAE, they're obliged to provide medical. So kung unsa may mahitabo sa imuha, don't worry kasi covered ka ng medical. So ang medical na siya varieties, or na siya different kinds of medical. Na ay basic, na ay ka ng premium, na ay ka ng privilege, basta iba-iba, depende sa employer nga imo ginatrabahoan. For example, sa ako employer is American company, naga-provide sila og privilege or premium na health insurance. Og dili lang health insurance ang ilang gi-provide, nasa sila life insurance, kung saan may tabo sa imuha, kung syempre you don't know, it's life or death, na insured ka, and then ang imong family sad nga na. Pero not all, okay, to be clear, hindi lahat, dili tanan na ay life insurance. It so happen nga sa among company naga-provide sila, pero sa previous na akong company wala sila naga-provide. Okay, and then kung masakit na ko inahibawan sad nga na siya problema sa iyang kasing-kasing, so kailangan siya operahan. Kung mag-opera siya sa Pilipinas, kailangan niya ng budget na 500 to 1 million. So bright man siya kaayo, nag-apply siya dire sa UAE, nag-work siya sa hospitality, and then iyang gibuhat kay syempre naman ang wala man siya ika-produce na 500 to 1 million sa Pilipinas.
So unsay yang gibuhat na siya diri sa UAE, nagtrabaho siya, nag-work siya sa hospitality, and then after 2 years or not sure kung pala 2 ka years, nagpa-opera dahil siya sa heart nga na. So wala siya gigasto kay apil lagi siya sa apil lagi siya sa insurance. Ang tanan-tanan shoulder sa employer kasi mo lagi na mandated siya sa government na per law na hatagan gyud mo og insurance imong empleyado. Wa siya gigasto, tapos balik siya uli sa Pilipinas after sa operation, and then everything is fine now. Mura na one of the example as well. And then even if kana uban nga mga cancer patient, wala gyud kay gastuon na as long as covered sa imong insurance. Kay dili ta na insurance na ay privilege. Again, naa siya basic, naa siya kanang basic, tapos kanang isa nga premium, na privilege, na ay VIPs, unsa pa nang uban diya, basta nga na categories dahil ang saktong term. And then, mo nang dapat yun, active ka, not only sa dere, but kung asa ka man, dapat yun, balance ang kinabuhi. And then, financial, naata dere sa financial. So, mostly, kung kanang syempre walay tao dire, no, akong balikon, walay tao dire nga tambay. Unlike sa atua, hopefully ma-change ang mindset sa mga Filipino, sa ato ang mga kabayan nga dili pwede nga ang mukaon sa sweldo, isara ang nag-work, ang amahan lang ang nagsweldo, pero ang mukaon 7 ka buok, dili na siya moy lisod jud ngani nga kinabuhi. Kay kung i-example nimo dire, walay tambay, ang walay tambay gyud, dapat tanan nagatrabaho, or if in case man nga dili tanan nagatrabaho na nahibilin sa balay, for example ang mama, no, nga mo'y nagatiman sa family, mo'y nagatiman sa bata, naga-take care sa needs sa pamilya nga na, pero wala gyud tambay nga magbuntag mo to hapon nagasigirag cellphone, sige lag tuplok unya. Kung ba, kung sa atong layman's term palamunin, it's not easy to say it, pero nagyoy ingana sa atong pamilya nga, sa ubang sa Filipino family nga nagyoy palamunin sa pamilya. So walay tambay dire, tanan nagatrabaho. And then napayuban nga nawala og work ingana, which is uncontrollable na sitwasyon. Tanan nagatrabaho, so if tanan nagatrabaho or tanan na ay source of income na nagasulod na income sa pamilya, dili maglisod, mag-survive gyud. And then not only survive, ma-enjoy ang life. And then sa sweldo dire magdepende gyapon na siya sa category. Na uban na sa customer service, depende kung sa klase nga customer service. Actually again, magdepende gyud na siya sa company o sa industry. Kung sa customer service, mayon taog ang per month na lang para sa yon. Kung sa customer service, mag-range na siya og 3,000 to 15,000 pag customer service ka. Kung customer service is kanang daghan jud kamo nakabalo naman mo sa customer service. And then office works, mag-range sa siya og 3,000 to 15,000. Again, depende gihapon sa nature of work and then sa company. F&B na ako'y nahibawan nga dili ni siya sa specifically sa isa ka tao. Na ako'y nahibawan na akong friend say magod kanang mag-share by nga na bitaw kanang mosweldo sila og naa sila sa F&B, kanang apil na ang balay, kanang housing na gitawag og housing, mga nasa 1,800 pataas. Pero I don't know kung pila ang pinakataas, basta more pinaka low range gyud ana is 1,800. Napayuban nga barat kay nga company. Again, magdepende gyapon na siya sa company kung unsa sila ka maayo, kung unsa sila ka maayo nga employer. Kasi magdepende man gud gyapon na kung sa imong employer, kung ang imong employer is barat kaayo de or daily ka afford sa imong, syempre di gyud sila masuldo sa imong og dako. So mag-range siya og 1,500 to if I'm not mistaken 7,000, 8,000. Again, magdepende kung starter ka, mid, junior, or managerial, assistant, depende gyapon na siya. And then sa nurses, sa hospital, magdepende gyud gyapon sa experience. Kung mas experiencado ka, the better. Kung experiencado ka, mas dako na ang demand, mas dako na ang imong market value. So na-cover na ba tanan? I hope na-cover na tanan, no? And kung naamoy mga pangutana regarding sa employment dere,
comment down below ug ako ana siyang tubagon sa akong makaya. And it's not it's not really an accurate, but at least namoy idea bitaw. I'm not saying na maka ko sa inyo ha, pero at least namoy range, namoy idea unsa ang sitwasyon dere. And then is ang nakanindot lang po dere no kay sa ko ang work man ko nasa office, corporate office ko. Nakanindot dere kay among work 5 days a week, and then 9 hours a day, including the break, 1 hour break, and then 8 hours ang, pero depende rin yun gyapon na sa imuha nga mag 1 hour break baka basta na kay allowance nga 1 hour, na uban nga wala ga break, na uban ga break side, and then napo iban nga companies nga 7 hours, 6 hours, pero wala sila lunch break. Again, depende yun gyapon na sa sitwasyon kung unsa imong sitwasyon. Basta kami fix yun na mo yun ay per contract 9 hours a day, 5 days a week, and then 2 days off, Saturday and Sunday. Nakanindot sa kuha kay ako ang wala gyud disturbo basta weekend is weekend. And same goes po sa uban nga weekend is weekend, pero not all. Again, not all. I am privileged. Actually, I am very privileged. I am very very favored. And then salamat sa grasya sa Ginoo. Na ganina kayon sa ko ang anak daw ko sa Ginoo kay kanang naalagi daw ko no koy 2 days off kay dili gyud tanan dere, especially dili gyud tanan dere na ay 2 days off, na uban 1 day off, na uban gyud na twice in a month lang magka-off, na uban nga wala gyud off munay pinakalisod. Na siya, lain na siya nga discussion, pero mo to basics ang gyud ang basic lang na emotional, spiritual, physical at saka financial, dapat hand in hand ni siya mag-go together. Dapat kini siya ay emotional is appeal na ang ang mind, ang emotional appeal na ang mind ana, and then wala sa na cover ang ang community, especially dali community importante kayo na, ang family importante kayo na. And I would say nga akong compare ang life dere sa Pilipinas sa 1 to 10, 10 is the easiest, 1 is ang pinakalisod. The easy ang life dere, 10, syempre wala may perfect. Wala pabor-pabor, 8%. 10 is the easiest, 8 na akong life dere, ako nasa 8%. Kung compare nako sa Pilipinas, 5%. Pero ang disadvantage lang yun, di kay nimo maingon ang nature dere kay syempre di share to wag gyud kay expect nga nature sa Pilipinas, full of nature. Again, depende gyud gyapon na kung unsa imong prefer. Kung gusto ka city life, then UAE is the perfect place for you. Kung gusto ka province life or nature friendly nga na bitaw, then Philippines is for you. But my suggestion is, if okay imo ang sitwasyon diha sa Pilipinas, financially, emotionally, kining aspeto nga 4 aspects sa kinabuhi, I suggest you not to come here kung okay imo ang sitwasyon. Pero kung ang imo ang sitwasyon sa Pilipinas is challenging o kailangan nimo ng kay kabalo magitatanan nga ang pasahod diha sa Pilipinas kung di ka business owner is super kanang apike sa ato ang sa apike ang pasahod niya na kay gipakaon nga 5 ka buok niya, ikaw ra ang naningkamot, lisod good. And then bisan pa man gani nakoy silingan, amo ang silingan na tana siya sa kuha nga minsaon pag anhan ako diha di syempre i-discuss nako ingan nga di pag andam og kwarta kay syempre iha di pamasahe, wala may musagod sa iyang pamasahe tanan nga ako nga pag andam og 100,000 at least or 200,000, actually 100,000 gamay ra gyud kayo na karon nga panahon. So pa man to, dugay ra man to na ako gainan na siya nga asa mo ko mamonit og 100,000. Syempre dili ko makatubag sa iyang question, siya ra gyud makatubag. Then yung anak ko nga maluoy ko sa imong mga anak nga biyaan na siya anak nga 4 ka buok, ana ba 1 2 3 dorimi pod sunod-sunod niya. Ayan ko nga ayo biyay mo anak kay lisod kaayo, pero alam mo unsay ang gitubag sa ako mas lisod na ko lang taon, masakit na ko lang taon nga wala ko'y mahatag sa akong anak. Bahala na nga malayo ko sa ilaha, malayo sila sa ako, pero mas ako nga ginikanan, ako nga inahan, mas magsakit akong dughan nga wala gyud ko'y madalit sa akong mga anak tungod sa kalisod.
And then now wala siya nakanha dire. Then after ito nga conversation naputol sad. So wala gina tungod sa kalisod sa panahon, mabot gud ang time nga biyaan nato atong pamilya para sa ilahang kaugmaon. And I hope and I pray to God na kanang ma-break na ng ingana nga chain bitaw. And then kaluyan sa Ginoo ang sitwasyon sa Pilipinas is mas maayo. Ang mga government officials dili mga corrupt, and adunay kwalidad nga pagkinabuhi sa Pilipinas. Kay even if now I will not trade Philippines to anything, mas lamig gud gyapon na magkinabuhi ka nga nasa imong nasod kay wala man kay una-unaon. Imong pamilya na adira na ay happiness, na ay kalipay, na ay basta lang good nga kanang makumpleto ang pagkaon, ang panginahanglanon. Okay na gud unta kaayo, pero sa kalisod sa panahon di gyud na siya pwede karon na uban nga okay na nang makakaon ka sulod sa tulo ka beses sa isa ka adlaw. Okay siya, actually okay siya, pero kung if you can do more than that, then it would be better. So more to, salamat kayo sa pagpaminaw sa akong suliranin, and I hope nga kini nga video makatabang sa imuha. And see you again. Bye!